Ma'am, may sasabi... Ano? Wag na lang, ma'am. Ano? Ma'am, gusto ko po sanang Wag na lang, ma'am. Ano nga? Kasi, ma'am, nakita ko si Edwin. Nandun sa may gate. Parang may iniintay. Hindi kaya si Ina yun? At bakit di naman naantayin si Ina? Ma'am, diba nga? Close si Edwin at si Ina. Kung mayroong hihinga ng tulong si Ina para makausap si Madam Oreo, si Edwin yun. Nono, baka pwede na muna tayo kumain na? Ay! Wag galaw! Di pa tapos, oh! Nono. Di pa tapos drawing ko! Wala pa, Tina. Di ba siya punta? May inaasikaso lang si ate mo ha, pero dadaan din yun dito mamaya. Kaya kailangan kumain na muna ikaw. Di pa tapos. Hi, good evening. Hello, good evening. Yes, si Ina ba? May pipirmahan? Hindi, wala. I just want to inform you na may tumawag sa finance office na taga Dela Costa Food Corp. Simula ngayon, pinuputol ng Dela Costa Food Corp ang financial support sa hospitalization ni Nono. Ano? Alam na ba ni Ina to? Sa tingin ko, hindi pa eh. Ano mangyayari kay Nono? Madi-discharge ba siya? Hindi naman. Pinatanggalan ng mga Dela Costa ang financial support. So, starting today, kay Miss Ina na nakabilang lahat ng expenses ng kapatid niya. And kung kaya naman po ni Miss Ina na ipagpatuloy yung pagpapahospital ni Nono dito, wala namang problema. Sandali. Tatawagan ko muna si Ina ha. Sandali pa, Nono, wait lang ha. Kumain ka. Ang gulo! Maraming salamat, Kuya Edwin. Tsaka mo na ako pasalamatan pag nagkita na kayo ni Ma'am Aurea. Sakto yun ngayon kasi kakalabas lang ni Twinkle. Walang tao doon. Sige na. Okay, sige. Dito, pasok. Asa si Edwin? Andyan lang po kanina eh. Wala naman Baka naman po pumasok na sa loob ng bahay. Tara po, pasok kayo. Sis, kailangan mo bumalik dito sa ospital. Sinabihan kami na tumawag daw ang Dela Costa Food Corp. Tinatanggalan na daw ng financial support ang hospitalization ni Nono. Ma'am, kailangan na po natin pumasok kasi po kahit wala pong tao ngayon, baka po biglang dumating eh. Tara na po. Halika po. Kuya Edwin, sandali lang. Kailangan ako ng kapatid ko. Pasensya. Ayun. Edwin! Ma'am, Saan ka galing? Kanina pa kita hinalar sa buong bahay. Anong ginagawa mo? wala ako ma'am. Meron lang po akong inasikaso. Sino? Si Ina? Bakit ko naman po siya asikasuhin? Di naman din po siya nakatira dito. Siguraduhin mo lang. Kasi once na malaman ko na tinutulungan mo si Ina, maghanap ka na ng ibang trabaho mo. Or better yet, pagsilbihan mo na lang siya. Kung saan squatter area man siya napadpad.
Okay? Ano to? Ate. Ate, sabi nila alis daw ako dito. Sis. Sis, pati si Nono, ginigipit na rin nila. Lahat ng bills simula ngayon, kailangan mo na isettle. Yun nga eh, paano? Wala na akong trabaho. Natitira kong pera, natitira kong ipon, hindi nakakasya sa amin ni Nono, lalo na ngayon. Wala na rin kami matitirahan. Sabi ng nurse kanina, kung hindi mo na kayang bayaran yung mga darating pang bills, it's either ilipat mo na muna si Nono sa public hospital or iuwi mo muna siya. Sis, mas mapapagastos ka pag patuloy pa rin naka-confine dito si Nono. Di ba inaantay pa naman natin kung kailan siya lalakas para sa operasyon niya? Baka mas makakabuti kung iuwi mo muna siya. Saan na kami pupunta? Sis, tinatanong pa ba yan? Siyempre sa akin kayo uuwi. Hindi man kita matulungan pagdating sa pera. Pero kaya ko i-offer pa rin yung apartment ko sa inyo. Aba, welcome kayo palagi ni Nono doon. Anong ano? Bawal makapasok si Ina o kahit ang kapatid niya dito sa bahay. Edwin, Ma'am, naiintindihan mo ba ako? maliwanag po, ma'am. Gusto ko makausap si Ina. Sisiguraduhin ko po na magkikita kayo ulit ni Ma'am Ina. Napatunayan ni Charlie na legal ang deed of donation na ginawa ni Madam Orea para kina Joanna at Yuan. Ibig sabihin po, wala na talaga tayong habol, attorney. I'm sorry, Ina. Kaya talagang na-manipulate mo na si Lola, Ina. That's why she believes in everything that you say. Hindi kita pinipilit na maniwala sa akin, Francis. Siyempre, dati mo yan eh. Mas kakampihan mo siya kaysa sa akin. Pero sana naman, Ina, huwag ka naman dami ng ibang tao. Dahil di ko hahayaang sisiraan mo ang daddy ko.